So mga lodi, no, usapang pabo tayo, no. Ah, kung paano ba ang diskarte ng pagparami sa pabo. No, dito sa akin wala namang gaanong diskarte, no. At natural lamang yung pagpaparami ko ng pabo, no. So kwento ko sa inyo, ito yung pinagsimulan ng aking mga pabo. So yung tatlo na yan, apat itong binili ko at dalawang lalaki, isang babae, no. So sisiw pa lang natin to sila binili, mga 1 week old, no. At nung lumaki nga ay dalawang lalaki, dalawang babae. So ito sila, ang edad nila ay sa November ay ano na ito, no, magdadalawang taon na sila. So unang-una na napapansin ko dito, nung dalawang lalaki pa ito ay hindi sila gaanong nagbi-breed, no, kasi kakasta yung isa, aawayan ng isa. So nag-decide ako na mas mabuti na litsonin na lang yung isa, no. Yung matapang yun ang nilitson natin at yung kasi habang nagpapakain tayo ay nanunuka, no. O ito medyo mabait ito, kaya ito yung iniwan natin. So yan sila, no. Ito yung pinagmulan at sa ngayon ay merong itlog ayun. Tingnan lang natin yung itlog nila. 2, 4, 6, 18. May 10 itlog, no. At napakabilis lang nila mangitlog. So yun, lumabas na. So ang sumunod nila na naging pabayaan natin silang lumabas. Yung nasunod nila naging anak ay ang sinundan nito, no. O dahil hindi pa tayo gaanong bihasa, no, na disgrasya, no. Apat yung ang napisa, no. Bali 13 yung itlog, 4 lang napisa at ang masaklap puro lalaki din. So, kaya ang ending inulam din. So ang sumunod, yung pangatlong anak niya ay ito, no. So 7 yan sila. At ang ito na to, pinalimliman natin, no. Puro sila limlim nung una. At ito ay 7. So ang nakikita kong possible na babae diyan, dalawa lang, no. Napakaraming lalaki. So ang sumunod ay dahil limlim nga, matagal ang kasunod ng itlog nila. Ang sumunod na itlog nila ay 17 piraso. At ang nangyari ay kinain ng daga, no. Papalabas pa lang yung mga siso ay kinain na ng daga. So sa makatwid wala tayong pakinabangan. At ang sumunod ay ito sila, no. Apat na piraso. Ito ay incubator na natin. Apat itong pabo na to at kung namatay yung isa, kinain ng daga at malalaking daga dito. At ito ay sinalang natin sa incubator na galing ng online galing ng Shopee at 17. So yung napisa ay 4 lang. Kaya tinigilan ko na yung pagsalang dun sa incubator sa Shopee. So ito yung mga sumunod at lalipat tayo dun sa loob ng bahay. At ang sumunod dun mga lodi, dun sa 4 na yon ay ito na. Ito sila, 17 pirasong itlog. Ang napisa dito ay 15. So merong dalawang hindi na nakalabas at namatayan din tayo rito, no. Meron tayo ditong nabulag. So ang natira dito ngayon ay 12 piraso na lang. So yan, 12 piraso. So ito, magdadalawang buwan na sila. At ang sumunod sa mga ito ay yung nandito dito sa incubator na to. Meron itong 15 pirasong itlog to dito. Merong walang laman at ito, meron na tayong tatlong sisiw na yung nandito. Kukunin na natin yan mamaya at
kahapon pa ito lumabas, no? At may crack na rin yung iba dyan. At yun na nga, ang kasunod nito ay yung itlog na nandoon sa nangingitlog na pabo natin. So ganun kabilis yung ano nila, pag itlog simula nung gumamit na tayo ng incubator, no? So, dahil kung palilimliman natin, so ito nililimliman nila to ng hanggang 30 days. No, doon pa lang sa sa paglimlim nila, no, na abala na yung panahon at yung pag-iitlog nila. So sabihin mo to 17 piraso yung itlog, malamang sa malamang nasa 20 days o 25 days yan ng itlog. And then lilimliman nila ng isang buwan. So halos 2 buwan na yung nawala, no? At yung recovery kasi ng pabo kapag pinalimliman natin, halos hindi sila kumakain. So payat sila. At kung payat ay hindi ka agad-agad yan mangingitlog. So yung diskarte natin na tukoy natin na diskarte na pwede ay yung pagkatapos nilang mangitlog, let's say sabihin mong 16 o 17 piraso yung itlog nila, uupuan na nila yon kung talagang maglilimlim. Uupuan na, hayaan natin silang umupo ng 3 araw para alam na natin na wala nang kasunod na itlog. Then after nung 3 araw ay kukunin na natin, ilalagay na natin sa incubator. Nang sa ganon ay hindi sila pumayat, no? Makaka-recover sila kaagad. Ang nagiging problema lang ito, no? Tingnan nyo, hindi pantay-pantay yung laki, no? Kasi yung pagka nalimliman na nila yung mga naunang na itlog ay mabubuhay na yung nun, yung similya, at siyempre maunang mapipisayan. So ganyan ang nangyayari. So maunang mapipisa at yan na nga ang mangyari, hindi na sabay-sabay. Kagaya dito sa nandito, may naunang 3 at yung iba ay siguro mga 3 to 5 days pa yan lalabas yung nandyan. So ang nakita kong diskarte para mabilis dumami yung pabo ay yung wag natin palimlimin, no? Isa lang natin sa incubator para na sa ganoon hindi pumayat. Kasi kung maganda ang katawan ng inahin ay talagang mangingitlog yan. Magandang pagkain, mangingitlog talaga yan. So kung palilimliman natin ay yun na, medyo matagal yung pag-itlog nila. So kung napapansin nyo ay napakarami na nilang sisiw kung hindi tayo namatayan ng mga sisiw nung una. So ngayon ay medyo natututo na tayo ng konti. So yun mga lodi, no, ang nakita kong diskarte para mabilis lumami yung pabo natin ay talagang wag natin silang palimlimin. So itong ilang batch na ito, no, may ilang beses na silang nangitlog. So nagsimula lang tayo doon sa 3. At sa ngayon meron na tayong ito 12. Meron itong tayo 12. And then meron tayong malalaking pabo na doon 7. At merong 3. So meron na tayong 22. At meron pa tayong lalabas dito, no? Pwera pa yung mga naunang nila na kinatay na natin dahil puro lalaki nga at yung kinain ng daga. So yun lang mga lodi, no, ang mai-share ko sa inyo ay yung huwag natin hayaan maglimlim yung ating mga pabo. Salang natin sa incubator. At hanggat maaari, no, sa incubator na maganda nyo na ilagay para hindi nasasayang. Kasi kung hindi naman mapipisa ay wala din. Okay, ready? So ayan, nako, 2 pa sila naglilimlim. So ito yung ayaw natin mga idol, no, kapag merong itlog, kahit isa lang sa kanila yung may itlog dyan, pag magkakasama sila sa iisang kulungan ay 2 silang umuupo. Kung minsan pati itong barako ay umuupo din dyan. At tingnan nyo yung pagkain nila, hindi na ubos, no. Barako lang itong kumain. Yung 2
ay hindi na kumakain. So pang 3 days nila ngayon na inuupuan yan at kukunin na natin yung itlog nila. So yun yung isang pamamaraan ko na para makapabilis tayo na dumami ng ating mga pabo. Kasi kung yan ipabayaan natin silang maglimlim, ang mangyayari dyan ay papayat sila ng papayat. Dahil isipin nyo naman, no, halos isang buwan yan sila dyan na uupo, na halos hindi sila kumakain. So papayat sila. At pagkapayat na sila, matagal sila maka-recover bago mangitlog uli, no? Abutin sila ng 2 months uli na bago mangitlog kasi kailangan nilang maka-recover. Pwede naman silang maagang maka-recover kung purong feeds ang ipapakain natin sa kanila. Pero dahil sa atin ay may halo tayong feeds dahil ay ng gulay, dahil itong mga ito ay pang konsumo, no, hindi pang komersyal. So palalabasin na muna natin sila. Alis ka dyan, para lumabas to. Para kuhanin natin yung nila. Hawakan mo nga. Pag lumabas yung barako na yan, lalabas na yan. Oy. Dagol, labas ka na nga. Sobrang laki nitong natin. Nasa 7 kilos na yata yung na yan, barako na yan. So ito yung ayaw natin at baka mabasag yung itlog nyo, no? Sa bigat ninyo. Ito tumitimbang ng 3 kilo na ito, oh. So ito, mas mabigat ito. So yung unang nangitlog yan, yung talaga namang itlog yan, ito, itong kulay brown. Ito, salin pusa lang tong isang to. Akin yung tray. Labas na kayo doon. At kunin natin itong nyo. So yung ating inahin mga idol ay 2 lang, no? Yung mga anak kasi niyan, na unang anak niyan ay nasa 5 months pa lang, no? Hindi pa pwede, no? Hindi pa pwedeng i-breed. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no? So 15 piraso. So iyan ang kadalasan itlog ng pabo. Minsan umaabot yan ng 17 piraso yung itlog nila bago maglimlim. So ngayon ito, tatakpan na natin ito para hindi na sila bumalik dito, kasi yung ugali ng pabo, kahit walang laman yan, yung pugara nila, uupo sila dyan dahil yung katawan nila ay mainit pa. Tatakpan na natin ngayon yan para hindi na sila bumalik. At din araw-araw natin silang palalabasin para naman maingganyo sila na kumain ng damo, insekto, malibang sila, para hindi na sila bumalik doon sa kanilang iniitlogan. So okay mga lodi, ito na natin to, isalang natin to sa incubator. So mga idol, maglilipat tayo ng ating pabo. So, ililipat na natin to sila sa labas, sa brooder, dahil masikip na sila rito. At isa pa ay malalaki na rin naman na sila, no? Hindi na rin to kayang kainin pa ng daga kung sakaling mapasok ng daga yung kanilang pulungan. So ang edad pala nito mga to ay mag 2 months, no? At alas 6 ngayon ng umaga tayo ang gabis na maglipat ng ating mga alaga palabas.
para makapag-adjust pa sila. Kasi kung sa hapon natin to ililipat, siyempre ilang oras na lang, gabi na, ay hindi, mahirapan sila, no? Mahirapan sila mag-adjust ng temperature sa labas. Kasi sa labas malamig. So dito, may ilaw pa nga sila. Pero ito sila, lalagyan pa rin natin ng ilaw sa gabi, pero yung solar na lang para hindi sila lamukin. Dahil yung mga ganitong edad ay paborito pupakin ng lamok ito, no? Ito yung mga edad na madalas kinakapitan ng smallpox, bulutong. At napakahirap ito gamutin kapag tinamaan na ng bulutong. So dapat hanggang 3 months ay may ilaw. Ilaw pa ito. Okay, no. Uli natin sila. Lagyan natin sa kulungan natin at dadalhin na sa labas. Para ito lumuwag naman ito dito dahil lumalaki na rin sila. I-share lang kasi sila rito ng kulungan. Lagyan lang natin ng division. Okay, so lagyan natin. So lipat na kayo sa labas. So ito na tayo sila mga idol, no? Meron tayong 8 kilograms. So, 12 sila, no? 12. At ang ano nito, ang ating kulungan, tinimbang natin kanina, 1.8 o 1.9. So, sabihin na natin 2 kilo. So, sila ay, timbang nila ay 6 na kilo. So, 12 sila. Meron silang 500 grams yung kanilang average. So gagawin natin diyan, kukuhanin natin yung yung pinakamalaki diyan at pinakamaliit. Saan yung timbangan man na digital? Kunin mo nga. So kuha lang tayo ng Okay. So, haka mo nga to. Kuha lang tayo ng, kunin natin yung pinakamalaki dito. Ano ba ang malaki dyan? Kasi kadalasan yung pinakamalaki yung ating palagi tinitimbang kasi tutuwa tayo dun eh. Tingnan natin kung ito yung malaki. Isa lang dalawa. Tingnan natin pa. Tayo. Ay puta, tumahi ka pa. Ilan yan? 578. Isa. Kasama Sama lagi. 605. So ito yung pinakamalaki. 605 yung pinakamalaki natin. Yan yung bansot natin ito. So, up. Yan ka. To 78. Okay. So, tandaan mo 600 grams yung yung malaki. Tapos to 78 yung Okay. So, mas malalaki na ito, no? Ilipat natin sila dito. Okay, bagong tropa. So, bali 15 pieces na sila dyan. At itong manok, lalaki ito, no? Lalaki. So, dito na natin pakawalan. Sama na natin dyan. So, para makagala-gala naman siya. So, okay mga lodi, no? So, ganyan lang yung sistema ko sa paglilipat ng
mga alaga natin, no? Sa umaga kailangan maglipat para mahaba-haba yung panahon na makapag-adjust sila ng temperature, dahil ito mga to ay lalamigin pa talaga to dahil bata pa. So gagawin na lang natin dyan sa gabi ay maglalagay tayo ng luna dyan. Sa araw naman hindi naman ganong mainit dyan dahil meron naman silang lilim na puno. Okay, no? Mamaya pa natin sila pakainin. Wala si Mrs. na magpapakain niya at may pasok tayo. So ito, natsyempuhan natin. Nagmi-mate yung ating pabo. So yung itlog ng mga to ay hindi pa nakalabas sa incubator. Pero ay nagpapakasta na naman siya. So kaya pinapalabas sila dahil kung doon sila sa loob ng kulungan, hindi sila nagmi-mate dito sa labas. At yun na yung in-observe natin na pabo, itong kulay brown na yun, malaki, no? Kumakain naman ng damo. So mamayang hapon tingnan natin kung kakain ba ng feeds yan. Kung talagang gusto lang talaga nila yung gulay. So ayun, nadali. To after mga 1 week to, may itlog na naman tayo nito. Okay naman, no? Mukhang wala namang problema yung isang yon. Baka ayaw niya lang ng walang gulay na pagkain. So ito na mga idol. So pang 24 days nila ngayon, no? So kahapon sila nagsimula na mamsa at ngayon ay 11 na sila, no? So pwede na ito sila ilabas dahil tuyo na. At yung isa na lang dun yung mahina pa, no? Kakalabas pa lang nun. Meron pa tayong itlog na 4 na piraso na hindi pa nakapisa, pero yung isa ay meron na siyang crack, no? Possible pa yung mapisa pa. So hopefully yung 4 na natira ay makakalabas pa, no? Dahil sabi sa mga eksperto, ang pabo daw ay 25 to 28 days yan ang hatching nila yan, hatching time, yung kailan sila lalabas sa itlog. So 24 days pa lang naman, hintay-hintay na lang natin, baka sakaling nahuli lang sila at malalakas na sila, no? Ang iba nga ay tumutok-tok na. So mamaya-maya to ilalabas na natin, no? Kasi maaga pa, malamig. Pati yung ilaw dun ay tinutukan na nila. Tingnan natin. So ayan, no? May crack na yung isa. Actually dalawa yung may crack, no? Okay, tayo na lang natin, makalabas ng lahat ng mga yan at itong ay ililipat na natin to sa brooder. So ganito mga idol, magparami ng pabo. Ito yung the best na paraan para mabilis tayo makapagpadami ng mga alaga natin, yung incubator. Kasi kung hindi na natin sila i-incubate, palimliman natin, ay talagang papayat yung kanilang nanay. Yung inahin natin ay papayat dahil hindi na yan kakain, no?
madalang yan kumain dahil naglilimlim. So meron pa tayong isang incubator dito na malaki. Ito kasi hindi natin gaano ginagamit kasi malaki ito, no? Malakas sa kuryente. Pang maramihan ito. At ito yung mga sinundan nung ano na yun, ng mga sisos incubator. Isang buwan pa lang to sila dito mahigit, no, kasi halos isang linggo lang ang pagitan ng salang natin sa incubator at ang mga nasundan nito ay nasa labas na. So mabilis ang pagparami natin pagka may incubator tayo, kasi yung inahin natin ay hindi pumapayat dahil hindi sila naglilimlim. So ito ay 12 piraso naman ito. Meron tayong ano dito, 14 piraso ito, no? Nalunod yung dalawa. Nalunod dun sa tubig natin na nilagay sa incubator.